Bakit kay ganda at kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Enjoy watching FixTV.com. Dan, gumagaling na. Marami pong salamat. Natutuwa ako at bumalik na rin sa wakas ang kulay mo. Opo, malakas na po ako. Bakit, Nat? Pagkagising ko, narito na si Dan. Ang saya ko. Talagang napakasaya ko. Salamat at bumalik ka na, Dan. Ha? Ngayon, gagawa tayo ng mga biskwit na magugustuhan ni Dan. Biskwit na para sa sutil na yon? Makati pa ba yan? Opo, masyadong makati. Huwag mo kamutin. Baka lumalayan pag kinamot ng kinamot. Yan talagang si Dan. Tapos na ako. Ikaw naman, Daisy. Malapit lang uminit. Anong isusunod? Salain mo ng arena. Pangsala? Heto. Ay, Daddy! Tama na! Haluin ko. Akin na. Ipagluluto ko rin si Dan. Bumalik na naman. Ang sutil na si Dan. Ay, nako. 48 taon na ako sa mundong ito. At ngayon lamang talaga ako hindi makapaniwala sa buong pangyayari. Nakapagtataka. Ako ang una nakakita sa kanya. Sana maaga rin akong nagising kanina para nakita ko rin siya. Naglakad siya ng napakalayo para lamang makita si Ginang Jo at ang mga bata. Napakalayo talaga. Malubha ang sugat sa paa. Hindi ako makapaniwalang ang sutil na yon ay may puso. Ay, may puso! Iyakin pala kayo, Aling Asha. 10 beses nyo nang inuulit ang sinasabi nyo. Magtigil ka! Ako ba ipinaglalaruan mo, Hanan? Halika dito! Pinagtatawanan mo ba ako? Wala kang galang sa matanda! Nan! Bumalik ka dito! Pagod na po ba kayo, Aling Asha? Aling Asha! Aling Asha! Maaari na po ba namin ipagpatuloy ang pagluluto ng mga biskwit para kay Dan? Aling Asha! Sige na! Tapusin na ninyo ang mga biskwit! Salamat po, Aling Asha! Ikwento mo sa amin ang nangyari sa'yo, Dan, patungo dito sa Plumfield. Kahanga-hangang nakapaglakad ka ng napakalayong lugar kahit na masakit ang sugat sa iyong paa. Ha? Saan ka natutulog, Dan? Natutulog po ako sa mga kamalig at sa mga bukid. At kung saan man pong lugar ako abutan ng dilim. Saan ka kumakain? Wala. Ha? Ikinagulat kong marinig ang balitang nabaril ka, Dan. Papaanong nangyari yon? Kailangan ko pang ipaliwanag? Dan, isinulat ko kay Ginoong Page ang pagdating mo dito kagabi. Ha? Kinakailangang malaman ito ni Ginoong Page. Dapat malaman niya kung ano ang tunay na nangyari sa'yo. Opo. Makinig kang mabuti, Dan. Makapaghihintay kami kung kailan mo nais magpaliwanag.
Aasahan ko, Dan. Ginong, Ha? Ano? Ibig po ba ninyo sabihin hindi pa rin humingi ng paumanhin ang batang yon? Hindi pa. Ginoong Bayer, isa po itong pagkakamali. Nagsimula ng sunog si Dan, nakipagsuntukan sa mga bata dito, gumawa pa ng kaguluhan at umalis ng walang paumanhin. Ang una niyan dapat gawin ay humingi ng patawad. Hindi po ba tama ang mga pinagsasasabi ko? Tama po kayo. Papasok po ako sa loob at ilalabas ko po siya dito. Pabayaan mo siya. Kayaan siya? Tatapusin na namin ni Cyrus ang dayami. Hindi ko na talaga alam kung ano ang aking gagawin. Pabayaan nating magdesisyon si Dan, Asya. Narito ang gatas. salamat po. Talagang napakasarap ng gatas dito sa Plumfield. Mabuti. Makinig ka, Dan. Opo, Kaya mo ba tinawag si Fritz kanina ay upang humingi ka ng paumanhin sa kanya sa mga nangyari noon? ha? Naramdaman ko kasi, Ha? alam ko dahil ako yata ang nanay mo ngayon. Nahihiya po kasi ako sa mga kamaliang pinaggagawa ko dito noon. Oo nga, napakatigas kasi ng ulo mo noon. Kinang Jo, Pinahihirapan ba kita? opo, Huwag mong madaliin ang pangyayari. Sigurado akong maghihintay sa'yo si Fritz. opo. Dan, Po, baka namang magulat ako kung bigla ka magbabago. Bigla ka magiging mabait na bata. ako, mabait na bata, hindi yata. Hindi mo gusto ang salitang yon, di ba? Ha? O sige, magpahinga ka na muna. Opo, salamat po sa inyo. Narito na kami! Hmm? Naiinip ka na ba? Pasasayahin ka namin! Basahin mo naman libro ko, Dan. Eto si Michael. Mabuti na ba magkalaman mo, Dan? Kumusta na, Dan? Mukhang magaling ka na. Ito na yung mga biscuit na ginawa namin ni Nan. Masarap ito. Siguradong hindi na ako mainip dahil nariyan naman kayong lahat. Siyempre naman. Tinakbuhan ba naman ni Christopher Columbus yung galit na manok? Naghabulan sila pero nakapagtago si Christopher Columbus. Duwag naman talaga ang asong yan. Dan, totoo bang ginamot mo ang sugat mo at malayo ang iyong nilakad? Oo, Paano mo naman ito ginamot, Dan? mayroon akong alam na isang dahon na mainam para sa mga sugat. Dapat muna itong hugasan sa mainit na tubig. Ginamit ko na rin kahit wala akong mainit na tubig. Ang mahalaga ay magamot ang aking sugat. Paano mo naman nalaman ang tungkol dito? Natutunan ko ito sa mga itinuro sa akin na Ginoong Page tungkol sa mga dahon at halaman. Nabasa ko ang tungkol dyan. Ang tawag dyan ay halamang gamot, di ba? Gamot? Magaling na. Magkwento ka pa. Ang mga bulaklak at halaman ay maraming gamit. May nagpapagaling ng sugat, lagnat at sakit ng ulo. Kahit na sipon? Ang dandelion ay may isang uri na nakakagamot ng ubo. Paano sa kati? Kagat yan ng insekto. Meron bang halaman na gamot para dyan? Mabisa ang marigold para sa pangangati. Marigold?
Diktikin mo ang dahon at itapal o kaya naman ay pakuluan at ipuna sa braso. Dan, itinuro ba lahat ni Ginoong Page ang tungkol dito? Oo. Ang iba ay natutuhan ko mula sa libro. Nais ko malaman ang tungkol dito, Dan. Ngunit napakarami nating hindi alam tungkol sa mga ugat, kulisap at mga ibon. Gusto kong mapag-aralan na mabuti ang tungkol sa mga bagay na ito. Nais ko malaman ang tungkol sa mga halamang gamot. Ako rin! Gusto ko rin malaman ang tungkol doon! Pumunta tayo sa labanan! Insektos! Ano pa? Oo nga! Malaman doon eh! Tayo na! O sige, tungkol ito sa putakti. Putakting hukay. Talaga? Iyak na naman! Ito kaya yung putakting sinasabi ni Dan? Ang putakting gumagawa ng pampamanhid? Siguro nga. Talaga? Para. Sandali! Paro! Sige, ready! Halo, Teddy! Hindi maabot ni Teddy! Ay! Ito ang halamang ginamit ni Dan. Ginang Jo, narito po sa aklat ang sinasabing halaman ni Dan. Opo, iyon po yung nakagagaling sa sugat. Oh? Totoo? Tingnan ko nga. Ayan. Gagaling na ito. Talagang gagaling. Di po ba? Aling Asya, alam niyo ba na gamot ang marigold? Yan ba ang sabi ni Dan? Opo. Sa palagay ko, dapat munang humingi ng paumanhin si Dan kay Ginoong Bayer. Huh? Enjoy watching BitsTV.com. Duwag! Ano? Narinig ko, hindi ka makahingi ng tawad kay Ginoong Bayer. Ikaw pa rin si Dan. Wala kang pakialam. Gagaan ang pakiramdam mo kapag nagawa mo ito. Pasensya ka na, hindi naman ako kasing babaw mo. Pero hindi naman ako kasing duwag mo. Ako duwag? Oo, may kasalanan ka pero ayaw mong aminin ang pagkakamali mo. Bakit hindi mo gawin ang simpleng bagay na ito? Duwag ka talaga, Dan. Halika! Paro! Ay! Kung ako si Dan, ay hihingi agad ako ng tawad. Oo nga. Kung ito ang kalooban niya. At mas mainam ito kaysa nung dating ugali niya. Pero ito'y mahirap humingi ng kapatawaran, lalo na sa isang tao na napakatigas ng ulo at mahirap kausapin. Ibang tao? Ako po? Hindi po matigas ang ulo ko. Ganun ba? At sino ang sumipa ng timba kanina? Hindi tama ang nagdadabog? Kasi po, nagalit po ako kay Dan at hindi ko po sinasadya ang pagdadabog ko. Nagtataas ka ba ng boses? Mahirap humingi ng kapatawaran. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi pa siguro kayang gawin yun ni Dan. Nahuli ko na! Nahuli ko na rin ang paro-paro!
Ginang Jo, hindi ko po sinasadya ang pagsipa sa timba. Mag-iingat po ako. Teddy! Nan! Nahuli ko na siya! Dan, hihingi ka ng tawad kay Fritz, di ba? Hihingi ka ng paumanhin sa mga kaguluhang nagawa mo? Alam mo na nagkamali ka! Duwag! Dan, Ha? gusto kong ipaalam sa'yo na sumulat ako kay Ginoong Page. Makabubuting ipaalam sa kanya ang buong katotohanan. Dan! Nakahuli ako ng paru-paro! Para sa ito! Salamat. Kung alam mo ang pangalan ng paru-parong ito, ay talagang bihasa ka sa mga kulisap. Oo. At alam ko ang pangalan. Ito ang paru-parong mahiko at tinawag na Big Spot. Mahiko? Mahiko? Ilang daang milya ang nilalakbay ng paru-parong ito taon-taon. Sa Taglagas, kapag naging malamig ang klima, ay lumilipad sila patungong timog, sa California o Mexico. Sa Mexico? Oo, sabay-sabay silang nagtutungo sa Mexico. Pagdating doon, ay nagpapahinga sila at natutulog. Sa pagdating ng tagsibol, ay bumabalik silang lahat upang mangitlog dito. Pabalik-balik sila taon-taon dahil sa pagbabago ng klima. Naku, napakalakas pala ng munting kulisap na ito. Oo, napakalakas nga. Mas magaling sila kaysa kay Dan. Mas magaling sila kay Nan. Nan, Ano yon? makikiusap ako sa'yo. Kaya mo ba? Nasa loob ang tatay ko. Salamat. Pasensya na, Nan. Walang anuman. Nan, salamat sa tulong mo. Sige, pasok na. Salamat. Salamat din. Ginoong Bayer. Dan! Dan, hindi ka pa dapat naglalakad. Kaya mo na ba? Umupo ka. Ginoong Bayer. Patawad at salamat po. Dahil sa... Marami po akong nagawang hindi magandang bagay. At dapat mabaril ako sa paa. Malaki po ang pasasalamat ko. At tinanggap ninyo akong muli. At tinalagaan. Gusto ko pong tumira dito sa Plumfield. Maari po. Tumira pa ako dito sa Plumfield. Oo, maaari pa, Dan. Maligayang pagdating, Dan, at lubos ka naming tinatanggap. Ginoong Page, maayos na po ang kalagayan ko dito sa Plumfield. Enjoy watching BitsTV.com. Tama po kayo, Ginoong Page. Nagmamalasakit po sa akin ang mga tao dito. Sisikapin ko pong ipagpatuloy ang mga natutunan ko sa inyo. Salamat po sa tiyaga at pagtulong niyo sa akin. Ang inyong estudyante, Dan. Rob, Teddy, matulog na kayo. Ginugulo ninyo si Dan. Opo, magandang gabi, Dan. Maaari ko pong ipagdasal si Dan, Mama? Oo. Jesus,
Gawin po ninyo akong mabait na bata. Ah, At ang kaibigan ko si Dan. Magandang gabi. Panginoon, patnubayan po ninyo ako sa aking buhay. Gawin po ninyo akong isang mabait na tao at kalugod-lugod sa inyong paningin.